ng direksyon o kung nawawala yung sundalo. Sigun sa aming karanasan, kalimitan, pagka nawala yung mapa o di kay hindi ka makakuha ng reference point sa paggamit ng kompas, ang isa na nagawa ko, kahit na nung ako teniente, siyempre, akyatin mo yung kahoy kung natatakpan lahat na hindi mo makita. So, akyat ka sa kahoy. Kung ang kahoy malaki, simulan mong umakyat sa maliliit na nakakonect sa malaki para lumipat ka sa malaki sa pamamagitan ng sanga hanggang sa makaabot ka sa tuktok na pwede mong makita yung kapaligiran. So, from there, makikita mo yung slope o di kay ridge line, magkakaroon ka na ngayon ng reference point kung saan ang ano dyan. Yung, kung saan yung sibilisasyon o kabayanan, nasa bundok ka at gusto mong may mga tao kang mapagtanungan o yung bahayan, lahat ng ridge line o di kay water line na pababa, sundan mo lang yan at ang tubig papunta sa sibilisasyon. Either dadaan sa mga sityo hanggang sa barangay, hanggang sa bayan, papunta sa dagat. So, kung nawala ka, sundan mo yung downstream. Basta nakita mo na depression at ano ng tubig, sundan mo lang yan, gigiliran mo lang yan. Makakarating ka sa mga bahayan. So, isa yun sa ano dyan, kung nawawala. Nung nasa Isabela kami, nawala na yung kompas namin. Pero kung paano bumaba, so sabihin natin sa mga kasama natin na huwag kayong umakyat-akyat sa ridge line na papalit-palit. Mas maiging tignan ninyo yung palow ground na papunta sa ilog at tabihan niyan. Makakalabas tayo sa mga bahayan. Meron na tayo mapapagtanungan. Makakita kayo ng mga trail, lahat ng trail na makita nyo sa liblib o kanayunan, nagko-connect yan ng bahayan, water point, or yung papunta sa mga farm to market roads or papunta sa mga logging road kung saan pumupunta yung mga tao na namumuhay doon. So yung buhay na trail, sigurado yan, nakakakonect yan sa bahayan o sa villages. Papunta sa mas malaking mga daanan. Siyempre, kung bago lumakad, ang mapa natin, kung hawak na nyo, pag-aralan nyo yung mapa. Tignan nyo, sa ulo nyo kung meron kayong yung direction na objective ninyo, makikita nyo kung meron kayong itatraverse na ridge line. Pag halimbawa, unang-una, kung napansin mo yung lugar, delikado, tingnan mo muna kung unang trail, tingnan mo muna kung bago o matagal na. Tapos, bakasan mo sa yung mga footprint niya, siyempre, magre-react ka na kaagad kung trail to. Kasi, kubatan yan, kung nakita mo, may mga trail na may bagong bakas, din may tao na parehas sa atin. So, kung luma na yan, nakita mo yung bakas nga, may mga bakas ng ahas, babakasan yung mga baboy damo, makikita mo na yun kung ano yung dumaan hayop, bakit nagkaroon siya ng trail. Kasi may trail ng baboy damo na nagawa nila. Akala mo, daanan ng tao. Pala, daanan palagi. Ayun ang trail. Ayun, doon mo mapapansin kung ano yung trail yan. Paano pagka-diferensya ng baboy damo? Kasi ang tao kasi, yung may puputol na sanga ng mga silyo, yun ang mga trail na nagagawa o may pinutol ng kahoy. Hindi katulad ng trail ng mga hayop, ng mga wild. Yung mga paalang nila ang gumagawa ng trail. Yung ano na yan. Sa araw-araw nila dinadaanan, nagkakaroon yan ng trail. Kasi yung pinagkaano nila, daanan talaga. Palagi na buhay na dinadaanan ng mga sa paalang ang makagawa ng trail ng ano na yan. Hindi sa tao, mapapansin mo ang tao. Kung napunta ka sa susunod mo, napunta ka ngayon dito sa Nitibo, anong kung Pag napunta ka sa lugar ng Nitibo, hindi mo maiwasan